Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Excuse me. Okay, pag-usapan ho natin, ito hong si Bobo Tiglaw tuloy. Bobby. Ano ba? Bobo Tiglaw o Bobby? Bobby Tiglaw, ano? Bobby Tiglaw. Na kung saan mga kababayan, sa kanya ho kasi nagsimula ho itong report, no? Report kuno ng Police Beverly Hills ho, no, yung sinasabing koso ng pagkamatay excuse me, ni Paulo Tantoco, at involved daw ho rito si Epelisa Marcos. Grabe no, ang daming kuno, ano, pulburon video kuno, Fidelix kuno, ngayon police report sa Beverly Hills kuno. Anak ng, sorry, nabitawan, di sana yan. Anak ng, ito mga kababayan, Bobby Tiglaw, si Bobby Tiglaw ho mga kababayan, wala ako masyadong alam dito, no? So, ibig sabihin, ano ito, walang kwenta ito. Ang alam ko lang dito, ito ho yung nagpo-push na palitan ho yung ambassador ng Pilipinas at alisin ho yung ambassador ho ng Pilipinas, si Romualdez. Kamag-anak din ho ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Palitan at yung ipapalit niya, yun daw yung maikipag-usap, babraso kay Donald Trump para raw mapauwi si Digong sa Pilipinas. Yun lang ho yung alam ko rito. Ngayon mga kababayan, may inilabas ho ngayon ang nakakuha ho ang ating administrasyon, ang ating gobyerno about ho dito sa totoong police report ho na kinamatay ho. Sanhin ang kinamatay ho ni Paulo Tantoco. Play ho natin mga kababayan. Ito ang orihinal na kopya ng blotter ng Beverly Hills Police Department na nakuha ng ABS-CBN News mula sa reporter na si Sinia Tupas ng Philippine Post tungkol sa pagkamatay na negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles noong Marso. Nakalagay dito na noong 8 ng Marso bandang 11:30 ng umaga, natagpuan ng mga pulis sa kanyang hotel room ang isang walang malay na lalaki na pilit nire-revive ng hotel security. Sinubukan pang isalba ng pulis ang lalaki pero ilang minuto lamang ay diniklara rin itong patay ng paramedic bandang tanghali. Kung ikukumpara ang dokumentong ito sa nag-viral na screenshot ng police report, mapapansin agad ang malaking pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. Nagkalat ang umano'y cocaine sa mga lamesa at sahig. At sinabing kinwestiyon ng mga pulis ang tatlong kasamahan nito, kabilang umano si First Lady Liza Araneta Marcos. Nauna na sinabi ng palasyo na dinagdag lamang ang mga pangungusap na ito para pagmukaing may kinalaman ng unang ginang sa insidente. Stop muna natin. Kasi mga kababayan, doon sa nilabas ho na report ho ni Bobby Tiglaw, lumalabas, may mga droga raw, cocaine daw doon sa kwarto, at doon daw sila Epelisa Marcos. Kasi, dinidikit nila si Epelisa Marcos kasi meron daw isang event na nagkita-kita sila doon. Nagkasama-sama. At after noon gumamit raw ho ng cocaine itong si Paulo Tantoco. Okay, kung halimbawa lang hindi nga yun ang lumalabas sa report, halimbawa lang. Kapag nagsama-sama sa event yung mga yan, after nyan, kanya-kanya na silang check-in sa mga kwarto sa iba't ibang hotel, anong pakialam nila sa isa't isa? Kung ano man nila gawin sa sarili nila, di ba? Tuloy natin. Malakas ang loob po natin na sabihin yan dahil alam po natin ang katotohanan. With your copy, napakita po natin, napatotohanan po natin na yung police report na kanilang pinost sa kanilang Facebook account ay totoong peke. Digitally altered. Nilagay lamang po ang pangalan ni First Lady Liza Marcos para po maisama sa issue na ito. Para sa Malacanang, malinaw ang motibo ng mga nagpakalat ng altered police blotter.
So, una pa lamang po, peking video, Mm. peking police report. Mm. Ano pa po ba ang aasahan natin sa kanila? Fidelix ko no, sama mo Puro na. sila tanim, ebidensya. Puro pang-iintriga. Tunay na obstructionist, tunay na fake news peddler. Hindi po ba sila naaawa sa mga Pilipino na niloloko nila sa kanilang mga naratibo? Ayon kay Castro, posibleng panagutin ang mga nagpakalat ng maling report. Naku po. Di po natin pa nakukuha kung ano ang nasa loobin ni Unang Ginang, kung siya ba ay magsasampa ng kaso. Pero ang mga law enforcement agencies natin, tulad ng PNP, NBI, maaari po sila mag-initiate ng investigation. At kapag napakita po talaga na may nameke at may mali siya sa paggawa po nito, sila po ay maaaring makasuhan. Bagamat hindi binanggit ng police report. Ano kasi, kahit hindi maghahabla ho si Epelisa Marcos dito kay Bobo Tiglao, kay Bobby Tiglao, pwede ho ang magsampa mismo ang NBI. Tulad ho nung ginawa ho ni BP Inday Sara Duterte na binantaan si Epelisa Marcos, Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Di ba sinampahan si BP Inday Sara Duterte mismo ng NBI sa DOJ kasong grave threat at saka inciting to sedition. Sinampahan din ho siya ng kasong yun. Kasi mga kabayan, ang unang ho naglabas ng report ho nito si Bobby Tiglao. So, syempre, susundan ho yun ng mga DD sheet, ng mga vlogger, DD sheet na vlogger, mga DD sheet na follower, papakalat ho ng iba't ibang FB page yan. So, dapat ito si Epelisa Marcos at ang ating ahensya, otoridad, NBI or PNP, cybercrime o ano man, dapat panagutin ho ito si Bobby Tiglao para ho, hindi na ho masundan ang ganitong paninira sa First Family, First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, ano ito although si Epelisa ang ini-involve nila rito, ano pa rin ito itutuloy pa rin nila kay Pangulong Bongbong Marcos ito Kasi nga, hindi na gumana yung pulburon video. Yung Fidelix ko hindi na rin gumana. So, ang tatargetin, yung pamilya. Pamilya ho yung tatargetin. Tuloy natin. Ng opisyal na sanhi ng pagkamatay ni Tantoco, nakasaad sa paunang buod ng medical examiner's report ng Los Angeles County na epekto ng cocaine ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoco noong Marso 8. Nakikita rin naman ang dahilan ng kanyang pagkasawi, ang posibleng cardiovascular disease. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Ito mga kababayan, ulitin ko lang sa isang event, sama-sama yan. Nangyayari yan sa lahat. Pero after niyan, halimbawa lang, talagang nagdroga si Paulo Tantoco. Ano kailangan ni Epelisa Marcos doon? Kung ginawa niya sa sarili niya yan. Halimbawa lang, given after ng event, may kanya-kanyang buhay na yan. Parang kami na nakaraan, nagsama-sama kami sa Boracay. After nun, kanya-kanya na kaming bahay, kanya-kanya na kami uwi, kanya-kanyang buhay na kami. Kung may gawin man ng isa sa amin na hindi maganda para sa sarili nila, magiging kasalanan ko ba? Kasalanan ng ibang kasama ko? Natural, hindi. Ang problema, dinidikit nila rito kasi nga, bago pa naman namatay itong Paulo Tantoco, itong mag-asawa si Epelisa Marcos, Pangulong Bongbong Marcos at kanilang pamilya, talagang dinidikit na sila sa usaping droga. Minsan nga lang may mga paninira na sila, mga kababayan, na masyado nang exaggerated. Kasi, tulad dati yung ginawa nilang paninira na mga anak daw ni Epelisa, at ni Pangulong Bongbong, hinahayaan daw nilang magdroga sa harapan nila. Sinong tanga maniniwala nun? So, dapat kumilos ang gobyerno rito, maghabla si Epelisa, or kung hindi siya, ay niya pag-aksaya ng panahon, bahala na ang NBI dyan, or PNP. Para hindi mahulit ang paninirang ganito sa First Family, kay Epelisa at kay Pangulong Bongbong. Pakinggan pa natin ito, isang balitang ito. Dali, may nang signal.
Nag-name drop na ang Malacanang si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustans heir Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Ang nakakapagtaka rito, bakit si Bobby Tiglao ho ang napili, no? Siya ang naglabas ng peking dokumentong ito, peking report na ito. O, baka lang ha. Baka siguro ikaw na Bobby Tiglao maglabas ng fake news na to, ng peking report na to. Wala nang problema kahit madimanda ka, masira ka. Oo, total patapong ka na. Baka ganun. Baka ganun ano? Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng palasyo at BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Dating presidential spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao, propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at isipin mo, inilabas niya hong documents, police report ho, doon sa kanyang social media. Yung police report, mali-mali. Yung serial number, mali. Pati ho yung badge number ng police, yung mismong gumawa ho ng report, yung badge number ng police na babae, mali rin. So, maliwanag na peke ho talaga itong inilabas ho ni Bobby Tiglao na documents. Kaya dapat ho talaga na gumawa ho akbang ang administrasyon dito. Or kung ayaw pag-aksyahan ho ni Ma'am Epelisa Marcos dahil wala namang kwenta ito si Bobby Tiglao, dapat ho ang gumawa ho ng hakbang rito ho, yung NBI or yung PNP. At pag nasampulan ito, tingin ko wala na talagang susunod. May sumunod man siguro si Maharlika na lang. Kasi si Maharlika malakas lang naman manira niya kasi nasa Amerika siya. So nakakapagtaka ito si Bobby Tiglao, patapo na yata ito kaya ayaw na yata pangalagaan yung sarili. So kita-kita po ulit tayo mga kababayan sa panibagong vlog. Bye-bye po.